So yun, okay, KGX, update muna tayong lahat. So tingnan natin yung TA natin kahapon. So kung mapapansin nyo, dito kay Pi Network, ang TA natin, ito, 0.5780 ang pinaka-resistance natin. At 0.6066 yung pinaka dapat ma-break, di ba? Pero kung titingnan natin, nakuha yung resistance natin kahapon at ang nangyari is profit ang mga tropa natin kahapon. Okay? So, ayan yung TA natin. Lahat sila nagsipasok that time. Ayan, 57.86. So, nag-TP sila ng 59, 35% kasi ang rules namin sa TG dapat 20%. Good na ako dyan, TP na ako. Pero bahala na sila kung gusto nilang pataas yung pa, di ba? Pero ako, 20% lang ang ina-advise ko. So, nasa kanila na yan. Kapag gusto nila, 100 or 35, basta tayo 20%. Good na yon. Tinitreat ko na yon as success TA. Okay? So, eto, nag-negative siya kasi nga, hindi niya sinunod yung TA natin. So ang TNA niya yung mismong second support na kung saan dapat ma-break yun. So pero nakabawi naman sila. Tapos ito negative 1, ito positive 11, nakabawi, and then ito puro panalo sila that time. So ayan. Ayun yung TA natin, 5780, 20% good. 5780, 59 good, 42%, so 23% ayun yung TA natin kahapon. And ano ba yung possible news natin? Pero kung gusto niyo pumasok sa Telegram natin, nandiyan lang sa link, no? Nandiyan lang sa comment section or sa description yung ating link sa BitGet at yung link ko sa Telegram. Doon niyo ako i-PM, no? Once na nakapag-register kayo sa BitGet, mga kapatid, PM nyo ako sa Telegram, ipapasok ko kayo dito, basta trader kayo, okay? Dapat may asset kayo, dapat nagtitrade kayo, spot man yan or future, okay lang, makakapasok kayo sa Telegram, okay? So, yon. So, next, ano ba yung TA natin kay BTC? Ako nakikita ko kasi ito kay Pi Network. So far ito yung TNA natin kahapon, umangat pero hindi lang siya na-break, no? Rejected. Pero good, so 20% to 50% profit ka na. So ngayon, nakikita ko si Pi Network na once ma-break tong area na to, no? I think 54, 54.8, no? Or 55. Possible, bumabayan ulit dito sa area na to, no? Yan yung nakikita natin dyan kay Pi Network. Pero kay BTC naman, kung titingnan natin, BTC, sa area naman ni BTC, okay, good naman si BTC kahit papano. Pero, ang nakikita ko dito mga kapatid, once na ito yung sinasabi ko nung na-break na nakaraan, dumiretso hanggang ilalim. Tama, no? Ngayon, kung titingnan nyo, rejected na siya dito saan? Sa 74.8 or 75. No? Ito yung pinaka-support niya dyan, sa ilalim na yan. Once na bumagsak ulit si Bitcoin dyan, possible makita natin ang 70K. Okay? Pag na-break si 70K, possible makita natin 60, I think 69 or 64, 69 or 70. So 74,800, 74,800 ang pinaka-support dyan and 75. Pag na-break yan, possible makita natin si 69 or 70. Diba? So pag na-break si 70, possible makita ulit natin yan. So 67,225, no? Ang dami nagsasabi, dami nagpi-predict na lilipad ang market, pero tayo hindi. No, lagi tayo may support and resistance. Kasi una, pag nakuha yung resistance natin, hindi magbabay kami. Pag nakuha yung support, hahayaan lang namin yan, gagawa ako ng panibagong resistance and support. Pag nakuha yung resistance na yun, doon ako nagbabay. Okay? So ngayon, sa support naman, kung gusto nyo pasukan yung support, pwede kayong mag-future trading. So once na makuha si support, pwede kayong mag-short position tulad nung ginagawa natin, mga kapatid. No? Short-term trader lang tayo, 20% profit is enough para sa amin. Pero yung iba kasi ginagawang sugal. So far, meron tayo ngayon na $225. Tulad ng sinasabi ko sa inyo lagi, no? Nagba-buy and sell ako sa sa Ethereum. Kasi sabi ko nga sa inyo, bumili tayo ulit ng Ethereum. Kahapon makikita nyo 4.4 to, no? 4.46. So ngayon 4.51. So bumili tayo kagabi ng I think 6,000 pesos. And then mamaya, tulad ng sinabi ko sa inyo, once na mag-drop ulit ang value ni ETH, magbabay ulit tayo dito. Kumbaga nagsisimula na ako mag-DCA kay ETH, no? Bahala na kung masunog o masunog, di ba? Pero ako, tulad ng sinabi ko, hold ko lang yan. Titingnan ko kung hanggang saan aabot, mga kapatid, no? Pag ito umabot na ng I think 600k, no, magte-treasure na ulit ako, no? Ilalagay ko na siya sa wallet para at least kahit paano hold lang. Ako kasi gusto ko lang gusto kong tingnan yung full potential ni Ethereum, no? Katulad nung nakaraan,
before Trump, November yun, no? Nag-call tayo ng buying ng 2.3. So, 2.3 to 4.1, success tayo doon. Pero hindi tayo nakabenta ng 4.1. Nakabenta tayo ng 3.2. And then, bumili ulit tayo ng 2.8, lumipad ng 3.5, nakabenta tayo ng 3.1. And then ngayon, biglang nagsobrang deep, ito na yung pagkakataon. Sabi kong ganun, pagkakataon na to, mga kapatid, na makakuha, no? So, yun yung sinasabi natin na, oy, okay, good to buy to, mga idol, no? So, ito yun, 60% kasi ang binaba niya, kaya nag-start na ulit ako. Siyempre, pag 60%, minsan umaabot pa nga yan, 40%, minsan umaabot pa ng 25%, no, umaabot pa ng ng 75, parang ganyan, no. Okay lang ako, for me, magdi-DCA na ako sa Ethereum. Kasi para sa akin kasi, no, kasi Ethereum talaga ako lover. Kumbaga nakita nyo, diyan ako nag-profit. Diyan din ako, kaya lang hindi ako nakabenta ng full potential. Pero ganun kasi talaga eh. Hindi ko nahuhulaan yung full potential eh. Ganun siya. Minsan tsambahan lang pag nahuhulaan ko siya kasi wala namang sakto eh, di ba? So, yun, doon tayo yun ang kwento natin sa ETH, kaya still ETH pa rin tayo. So mamaya, I think nasa 18K yung ating pera mamaya, no, na extra USDT. So ongoing, nagpo-future tayo dahil nagbigay tayo ng TA sa Telegram ngayon. Kasi ang TA natin kahapon, so episode 35 yung TA natin kahapon, mamaya yung episode 36. Actually, nailagay ko na siya. No, pakita ko lang. Nailagay, ayan. Katulad nito, Pi Network, and sabi kong ganoon, April 8, episode 36. So, nagbigay na tayo ng support and resistance sa Pi Network and BTC. May BTC sa ilalim yun. Okay? So, ito yung mga nagsisend sa atin ng TA. So, ayan. Diba? So, ayan sila. And then, si George. So, ayan. Yan si George. Okay? Tapos, sino ba? Si Robert. Ayan. Tapos, may mga pala tayo, meron pala tayo mga re-replyan pala, no. Ayan, si anak ni grabe, 161%, oh. Sila Pau, ayan, si Paulo, shoutout sa iyo Paulo, no. So ayan, si Astrea, so ayan siya, nag-negative 1 pero puro positive yan si Astrea pa. So pero malupit din mag-TA yan eh. Sony, ayan. So yun lang naman KGX at ang ating news. Ako possible, no, lagi kong tinitingnan lagi ang support and resistance. Hindi ako yung trader na pag nakita ko yung long drop, kunyari nag-long drop ako, tapos doon ako bibili, hindi. Pag nakita ko yung support ko tinamaan, katulad nito, once na tamaan to, no, si 75 or 74.8, mag-short position ako dyan, no? And then, kung magkamali man, cut loss. Kasi ganoon naman talaga ang support and resistance eh. Diba? Pero karaniwan sa 1 to 36 na TA natin, o 35, isa lang naman na nag-break even tayo, si 29, no? Si episode 29. Pero karaniwan, laging nasasapo ng support and resistance. Kaya nga ang pangalan ko sa BitGet is profitable 80%, di ba? So kasi, minsan, nare-reject. Kaya parang ito, kunyari, nare-reject siya. Kunyari, itong resistance na to nakuha. Pagdating sa ilalim, bagsak siya, di ba? High volume eh. Ito, nagsimula dito, high volume, tapos high volume ulit. Kaya lang, doon sa pangatlong resistance natin, rejected siya, no? Possible, biglang nag-bounce. O dyan, pwede kang mag-cut loss ng 30%. Diba? Laging may ganun eh. So, panalo ka sa ilang support, pero someday, meron kang support na mare-reject at magka-cut loss ka. Ang masama, sa sobrang profit mo na, biglang nag-bounce, hindi ka nag-cut loss, talo ka. So, importante ang risk management, no? Maraming natatalo sa cryptocurrency kapag wala kang risk management. Yun lang. Salud sa inyo lahat, KJX, at magandang gabi sa inyo lahat.